Follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. no ang Chairman. nilagay mo? Maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, Okay, may we napakatagal request na po niyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung original Pidea, copy. submit you the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now to answer the question. Mr. Chairman, if I may, Senator Yes, go Jinggoy, ahead. Go ahead. ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. Kung ano man ang kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Wag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA Leaks. Patungkol po doon sandali. sa... Your Okay Honor. na yan. That's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as a resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya na photocopy, hindi original? Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So baka naman, unless malabo po kung malabo, kuha tayo naman sa maliwanag na kopya. Mr. Chairman, Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PIDEA Leaks. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. Damor hindi makaproduce. Maharlika. Siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So, ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po niyan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinubmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay dun sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita nyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong nyo ko dun sa memorandum na inisyu ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PIDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, itong Yes, hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PIDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted Again, before this committee. With the permission of Senator Jinggoy, Mr. Yes. Morales, pakiusap na po. 3 hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko litrato lang ng Xerox
itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyong makita. Eh yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Letrato lang nga po eh. So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot eh. Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong, Ginoong Your Honor. Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang gusto yung... Malayo tanong, lagi Senator sinasagot Chis. dito, Mr. Huwag kang Chair. lumihis sa tanong, please. Ang akin po ay, Okay, ulit. pagbibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor. Hindi po siya katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PIDEA. So, PDEA, if that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me, Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si yung tokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yes, Hindi na kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't Sagutin disagree na lang with po kung ayaw nyo sagutin. Lipat si Senator Jinggoy sa ibang tanong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan dahil certified true copy man. Alam nga naman hindi nyo certify kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan na original document. So sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PDEA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox. Ikaw, wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng ng Hindi, please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang, isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo, Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorelate. Hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS mo. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PIDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero wala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung nabahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad doon sa due process ko.
Tingnan nyo ito, Senator- napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para Senator lang Jinggoy. masira yung credibility ko. Dali. Pwede bigay mo sa akin yung papel? Tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PIDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PIDEA, pinasisinungalingan lahat yung mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala sa sarili niya, na siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito, Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na nagsisinungaling. papilis mo ito. Meron ka perma dito. It is a certified photocopy coming from PIDEA, if I understand, if my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PIDEA? So, Senator Jinggoy, if you cannot get a proper answer from Jonathan Morales, you may continue. Continue with other matters. Alam nyo, pagka ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Panay kasi nungalingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, If the chair will allow it. With okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari Actually, dyan. the doctor did not agree, but James just wants it already. Just No, no. to be, ano. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob Pero siya may, ng... may doctor po doon, pero the doctor did not agree, but Oh, they did Did the not doctor agree. did not agree, or you did not consult with the doctor? he did. But the doctor said no. So, Oh, sabihin wag na. na, pag may nangyari sa Wag na, kanya, wag na, wag na. makakamisin. No. Yan. Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako... Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi sir, I just want to clarify. Gusto ko rin matapos na ito kasi Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. So makikita natin dito sa hearing mga kapolitika na kung saan itong si James Kumar na nga is umattend na dito sa sa hearing sa Senado, pero via virtual, kasi ang sabi daw doon is isinugo daw ito sa hospital dahil doon sa parang may iniinda ata itong si James Kumar. Pero ang point dito mga kapolitika is itong issue kasi na ito, si Jinggoy Estrada, kasi talagang kitang-kita doon sa video na kung saan is pinipersonal na ni Jinggoy si Morales. And sa ating analysis dito, ating ating napapanood dito na kung saan itong si Jinggoy is hindi siya talaga pumunta dyan, hindi siya nakilahok dito sa hearing na ito para alamin yung katotohanan tungkol dito sa PIDEA leaks na kung saan is isinawalat ni Jonathan Morales at ni Maharlika. So pumunta lang itong si Jinggoy Estrada dyan para manggulo at para gipitin itong si Jonathan Morales. Dapat ang nakatutok itong sila Jinggoy, itong sila Bato dito sa issue ng dito sa issue ng authenticity noong document, kasi ang sabi nga ni di ba ni Bato na authentic daw at urig yung dokumento na ipinakita ni Maharlika doon sa kanyang vlog. Okay, so dapat doon nakatutok itong mga senador na ito at isa pa itong si Chis Escudero. Okay, hindi kaya tinatakpan ng mga senador na ito na maipatawag itong si James Kumar, kasi nakita nga doon sa mga larawan na nagsi-circulate 'di ba sa social media na kung saan itong si James Kumar is intimate pala, or meron silang
meron silang magkakilala itong mga senador at itong si James Kumar, kasi itong si James Kumar is isa siyang sociopath. So marami siyang mga kapit na nasa gobyerno, at ito yung minimension ni Jonathan Morales na kung saan is nakausap noong Picoy doon sa video, doon sa CCTV sa kanyang bahay. At itong ginagawang ito ni Morales is para masira yung credibility ni Morales. Itong ginagawa ni Jinggoy dyan, hindi siya talaga nagpunta dyan sa Senado para idig yung katotohanan, mga kapolitika. Nagpunta itong si Jinggoy dyan para sirain si Morales at maging parang gagawin niya ng irrelevance yung hearing, at para hindi na ituloy at i-terminate na lang ni Bato itong hearing nila diyan sa Senado, kasi ang sabi ni Jinggoy is sinungaling daw itong si Morales at hindi siya credible. At yun din ang sinabi nitong di ba, sila Escudero, na kung saan bago daw muna mag-interview is, or bago gawin yung hearing is, dapat yung mga resource person is credible daw. Okay, at itong credible at itong parang sinasabi kasi nila dito na hindi credible yung resource person na itong si Morales. So ang tanong dito ng mga tao, mga kapolitika, is sino ba ang mas pinapaniwalaan ng mga tao, at itong saan ba papunta itong hearing na ito? So unang-una, itong hearing na ito is, para sa akin, is tapusin na lang, kasi nasisira na yung credibility, sinisira na yung pagkatao ni Morales, kasi ito yung ginagawa ni Jinggoy, mga kapolitika. Okay? At pinapawalang parang sinasabi dito ni Jinggoy na kung saan is dapat itong hearing na ito is parang hindi na lang tinuloy. So yun talaga ang point dito ni Jinggoy, kasi nga ma-expose yung nila, kasi unang-una is malalaking tao yung involved. For example, itong ating mahal na Pangulo. Okay, dapat nga doon mag-focus itong hearing na ito, but sad to say is hindi doon nag-focus ang hearing ng Senado, itong komite ni Bato. Okay? At pero mga kapolitika, even though ganun pa man ang nangyari, mas pinapaniwalaan pa rin ng taong bayan itong si Morales. Kasi kung sinasabi ni Jinggoy na nagsisinungaling itong si Morales dahil doon sa PDS, yung personal data sheet, sino ba dyan sa Senado, sino ba dyan sa mga nakaupo sa hearing ang malinis? So yun ang tanong doon, mga kapolitika. At itong si Escudero rin is isa rin sa mga sa mga destabilizer ni Morales, at sinisira yung kanyang credibility. Okay, nakikita nyo, mga kapolitika, si Escudero is instead na doon siya mag-focus sa issue, kung totoo bang gumagamit ng yung issue ni Pangulong Bongbong Marcos, instead na doon sila mag-focus is nasa ibang bagay dito sa ni Morales, sila nagpo-focus dito sa kanyang pagkatao at yung kanyang trabaho. Doon sila nag-focus, hindi sila nag-focus doon sa document, at even doon sa CCTV, di ba? Hindi nila pinag-uusapan yung CCTV na kuha sa bahay ni Morales. So doon pa lang is napaka-questionable na itong ginagawa nila dyan, mga kapolitika. So ang dapat na lang talagang gawin dyan is tapusin na lang. Okay, sa bagay naniniwala naman ng mga tao dito kay Morales, so ano pa bang hahanapin natin? At mabuti na rin na kung saan is nagkakaroon ng platform itong si Morales dito sa social media, na kung saan is sabihin yung kanyang nalalaman noong 2012. So yun lamang, mga kapolitika, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.